Ang grupo nila Arthur kasama ang Crimson Sword ay napadpad sa isang madilim na kapatagan na wala silang anumang ideya kung nasaan sila. Sa kabilang dako, napagtanto ni Clive na marahil ay napadpad sila sa malalim na bahagi ng dungeon at naghinala siyang maaaring dito rin nagmumula ang Great Tidal Bore. Dahil dito naisip ni Clive na kung magagawa niyang mapagtagumpayan ito, ay malaki ang maitutulong nito sa kanyang posisyon, ngunit lingid sa kanyang kaalaman na may mga halimaw na nagbabadya sa kanila. Samantala sa monitoring team, napag-alaman nila Natalie na ang mga investigation teams ay napadpad ngayon sa ika-40 na palapag. Ikinwento naman ni Christopher na biglaan na lamang naglaho ang kanyang mga kasama nang papasok siya ng dungeon dahil dito agad siyang nagulat na sa Adventure Guild upang malaman ni Hugh. Nababahala ngayon si Christopher dahil kahit ang rank B ng mga adventurer ay hindi kakayanin ng mga halimaw sa ika-40 na palapag ng dungeon, kaya naman si Natalie ay naisip na humingi ng tulong kay Rio. Samantala agad nang inulat ni Nina ang balita kay Hugh dahil dito ay natakot si Hugh na nasa matinding panganib ngayon sila Abel, kaya naman ipinag-utos niya kay Nina na abisuhan ng mga staff at magpadala ngayon ng liaison officer sa bakanan ng dungeon. Gayunpaman, muling bumalik si Rio sa aklatan, ngunit hindi niya mahanap ang librong kailangan niya. Muli niyang nakita si Sarah at sinabi rito na nagsasaliksik siya dahil hinihinala niyang maaaring may koneksyon ang naganap na kamakailang eclipse at ang Great Tidal Bore. Sinabi ni Sarah na nauna na niya itong pag-aralan noon pero napaisip lamang si Sarah na kung saan nakuha ni Rio ang ideyang ito. Dahil dito ayaw talaga ibunyag ni Rio na dahil talaga ito kay Leonor, kaya naman iniba na lamang niya ang usapan. Sinabi ni Rio ang tungkol sa mga maputlang magic stone na nakolekta mula sa mga goblin nitong naganap ang Tidal Bore na nagpapahiwatig na ang mga ito ay bagong spawn pa lamang. Alam din ni Sarah ang mga ganitong kaso matapos ang Great Tidal Bore, ngunit ang mga impormasyong nakalap ng mga mananaliksik tungkol dito ay hindi pa ganap na detalyado. Samantala, palaisipan pa rin kina Arthur at sa iba pa kung nasaan sila ngayon. Kahit gumagana pa rin ang kanilang mana probe upang makapagpadala ng mensahe, hindi nila ito magamit. Kung pagbabasehan kasi sa kalidad ng hangin na nararamdaman ni Rhea, katulad ito ng sa Sanctuary Square na may pinakamalakas na defensive spell barrier. Ibig sabihin, nakakulong sila ngayon sa loob ng isang napakalaking barrier, at anumang mensahe na ipadala nila ay hindi rin makakarating sa ibabaw. Gayunpaman, inutusan ni Abel si Lynn na gamitin ang probe. Nang masuri ni Lynn ang kapaligiran gamit ang hangin, natukoy ni Lynn na may libo-libong tao na mahigit 500 metro ang layo mula sa kanila, ngunit hindi kalayuan doon ay mayroon ding humigit kumulang 50 halimaw na hindi pa niya nakikita noon. Naisip ni Arthur na maaaring sina Clive ang mga ito, kaya nagpasya silang puntahan ang mga iyon. Sa ibabaw, napag-usapan ni Hugh at Christopher na hindi sila basta-bastang makakapagpadala ng tulong para sa investigative team sapagkat masyadong mapanganib ang sitwasyon. Kaya naman, ang tanging magagawa na lamang nila ay manalangin para sa kaligtasan ng mga ito. Samantala ang grupo ni Clive ay kasalukuyan na ngayon pinapaulanan ng mga dark magic mula sa halimaw. Marami na din sa kanila ang unti-unting namamatay ngayon dahil pati ang spell barrier nila ay wala ding panama. Napagtanto ni Clive na ang kanilang kaharap ngayon ay ang mga devils. Mula sa kalayuan ay nadatnan nila Arthur at ang Crimson Sword kung paano pinuksan ng mga devils ang grupo ni Clive. Sinabi ni Rhea na ang mga halimaw na ito ay immune pagdating sa magic, subalit hindi sila pwedeng magpasawalang bahala, kaya't inutos ni Arthur na magpaulan sila ng mga element spell at combat spell at matagumpay naman nilang napatay ang iilang devils. Gayunpaman habang nagaganap ang pagpuksa sa mga devils, napansin ni Abel ang Demon Prince bilang pinuno ng mga demonyo. Nagpasya sila Warren at Abel na sumalakay na sa mga devils, subalit ang layunin ni Abel ay ang agarang patayin na din ang Demon Prince. Ngunit sa mga sandaling iyon ay nahimatay na si Lynn dahil sa matinding pagkaubos ng mana. 5 devils na lamang at ang Demon Prince ang natitira. Sinabi ni Rhea na wala pang naitatalang record na may nakatalo na sa Demon Prince, kaya naman nagpasya si Abel na patayin na lamang ang ilang devils at iwasang kalabanin ng Demon Prince. Nagtagumpay si Abel na mapatay ang 2 devils, ngunit ang Demon Prince ay nagpakawala ng magic blast at tumama sa shield ni Warren at nagtulak sa 3 paatres. Naunawaan ni Abel na nais ng Demon Prince na sila ay magtuos ng isang duelo. Gayunpaman sinubukan ni Clive na umatake sa Demon Prince pero nakumpirma lang nila na immune ito sa offensive magic dahil dito tuluyan na silang pinuksan ito.
Sa pagkakataong ito ay wala nang magagawa si Abel kundi harapin ang Demon Prince, gumamit siya ng zero turn upang mag-counter-attack, ngunit naiiwasan pa din ito ng Demon Prince at nahagip siya ng suntok nito at nagpawala ng kanyang balanse. Tanggap na ni Abel ang kanyang kamatayan sa mga sandaling ito, pero biglang bumagsak si Rio sa itaas upang pumagitna sa laban. Hindi makapaniwala si Abel kung paano nakarating si Rio dito, pero isa lamang ang alam niya, nandito ang ating bida upang iligtas sila. Nagpasya si Rio na siya na ang haharap sa Demon Prince, agad siyang pinag-ingat ni Abel dahil malakas ang isang ito. Subalit hindi alintana ni Rio ito at pinuksa na niya ang tatlong natitirang devils gamit ang water jet at nagpasya na siyang harapin ang Demon Prince ng mag-isa lamang. Bumalik ang pangyayari bago ang kasalukuyan, umalis si Natalie upang hanapin si Rio, hindi nagtagal ay nakasalubong niya si Rio sa kalye, at sinabi niya na sila Abel ay bigla na lamang nawala sa dungeon at nangangailangan ito ng tulong. Pagdating nila sa tarangkahan ng dungeon, sinabi ni Natalie na sila Abel ay nasa ika-40 na palapag, kaya naman sapilitang pumasok si Rio sa dungeon kahit ipinagbabawal. At dahil wala ng oras na natitira ay gumawa si Rio ng buta sa lupa hanggang marating niya ang ika-40 na palapag. Sa kasalukuyan, kaharap na ngayon ni Rio ang Demon Prince sa isang duelo sa espada, mabilis na umatake ang kalaban pero notokan pa din ito ni Rio at napugutan niya ito ng ulo sa isang iglap. Ngunit pinulot ng Demon Prince ang ulo nito at nag-regenerate, napagtanto ni Rio na hindi siya mananalo dito sa isang duelo, kaya naman nag-cast siya ng napakaraming water jet at nagkapira-piraso ang halimaw at pati na ang magic stone nito, at tuluyan nang namatay ito. Nagpasalamat si Abel sa kabayanihan ni Rio, ngunit mas gusto ng ating bida na ilibre siya ni Abel ng hapunan sa cafeteria. Ngayong ligtas na sila, nagpasalamat din sina Rhea at Warren kay Rio. Ipinakilala ni Arthur ang kanyang sarili at sinabi na dumating si Rio sa tamang oras upang iligtas si Abel, ngunit ikinalulungkot niya ang mga nasawi. Kaya iminungkahi ni Abel na kolektahin ang magic stone ng mga devils at gamitin ang kikitain nito para tulungan ang mga pamilya ng mga nasawi. Gayunpaman napansin ni Rio ang kakaibang barrier sa ika-39 na palapag at ang anomalyang na-detect niya nang gumamit siya ng probe spell. Ngayon lamang sila nakakita ng magic stone na mula sa devils sapagkat bibihira ang mga ito lumabas sa ibabaw at sa tingin ni Arthur ay gumagamit ang mga ito ng time and space magic. Samantala sa ibang dungeon, may mga adventurer na ipinatawag ang Demon Lord upang paslangin ito, ngunit si Leonor ang lumabas sa isang portal at hinamon siya ng hero na si Roman sa isang laban. Na-excite si Leonor nang malaman na isang hero si Roman, subalit sa isang iglap lang ay natapos agad ni Leonor ang laban, at ikinadismaya niya ito sapagkat inaasahan niyang malakas si Roman. Gayunpaman nagka-interes na lamang si Leonor sa Sacred Jewel na nasa altar, ibinunyag ni Leonor sa mga adventurer na hindi siya ang Demon Lord. At kung mas malakas pa siya sa Demon Lord, paano na lamang si Rio na isang tao lamang na higit na mas malakas kay Roman ng 10,000 beses? Hindi makapaniwala si Roman na may taong ganoong kalakas at hindi nagtagal ay tuluyan na ding umalis si Leonor. Samantala habang palabas na sila Rio ng dungeon, itinuro niya kay Arthur ang isang bilog na bagay na na-detect ni Rio kanina, kinuha ito ni Arthur upang pag-aralan. Nang makabalik na sila sa ibabaw, ay halos mabunutan ng tinik si Rio nang makitang ligtas sila Abel, gayunpaman pinagalitan niya si Rio dahil tinakasan nito ang mga gwardya kanina. Subalit sinabi ni Arthur kay Hio na kung hindi dahil kay Rio ay hindi sila makakalabas ng buhay, dahil dito, sinabi ni Hio na hindi man niya alam kung anong ginawa ni Rio pero lubos pa din siyang nagpapasalamat. Matapos may kwento ni Arthur ang nangyari sa kanila kanina, hindi pa din siya makapaniwala na sa isang iglap lamang ay napatay ni Rio ang Demon Prince. Inamin ni Hio na hindi pa niya lubusang kilala si Rio at ang alam lamang niya ay tinulungan nito si Abel na makatawid sa Malefic Mountains. Dahil dito, lalong natuwa si Arthur kay Rio. Inutusan niya si Hio na protektahan si Rio laban sa mga mapagsamantalang aristocrat, panatilihing lihim ang tungkol dito sa mga opisyal na ulat at siguraduhing mananatiling maayos ang relasyon ng Lun kay Rio. Kinabukasan, habang naglalakad si Rio sa syudad ng Lun, nakaamoy siya ng nilulutong curry. Nang pumasok siya sa isang restaurant, muli niyang nakita roon si Sarah. Pagkatapos umorder ni Rio ng curry, umorder din si Sarah ng pangalawang serving. Nag-alala siya na baka isipin ni Rio na matako siya, kaya idinahilan na lamang niya na mataas ang metabolismo ng mga elf. Gayunpaman matapos nilang kumain, sinabi ni Sarah na bibihira siyang makikita sa guild dahil may long-term contract siya bilang trainer ng mga kabalyero dito sa Lun.
Nararamdaman ni Sera na may potensyal si Ryo sa paggamit ng espada kaya naman niyaya niya ito sa isang sparring. Nang magsimula ang kanilang laban, halos magkapantay ang bilis ni Ryo at Sera. Dahil dito, napahanga ang mga nanunood, pati na rin si Sera, sapagkat wala pang nakakaiwas sa kanyang mga atake. Kaya naman medyo nagseryoso si Sera, at sa huli ay naputol niya ang espada ni Ryo. Kahit natalo si Ryo, niyakap pa rin siya ni Sera sa sobrang tuwa. Tama ang hinala ni Sera na ang Fairy King ang nagsanay kay Ryo. Ayon kay Sera, agad niyang nakilala ang kasuotan ni Ryo na galing sa King Fairy dahil magkaugnay ang mga elf at fairies. Maya-maya ay kinailangan na ding umalis ni Sera para sa isang appointment, gayunpaman inutusan niya ang kanyang maid na ihatid si Ryo pauwi dahil mahalagang kaibigan ito para sa kanya. Nang makarating na sila sa gate, sakto naman nadaanan siya ni Hugh. Gayunpaman ay inalok siya nito na mag-usap habang nasa biyahe dahil may nagawang mali si Ryo kahapon. Sinabi na Hugh na ang magiging kaparusahan ni Ryo ay isang trabaho. Kailangan ni Ryo na gumanap bilang escort ng mga mangangalakal sa kanilang magiging round trip papunta sa bayan ng Whitnash. Kinabukasan, hiniling ni Niels kay Ryo na bumuo sila ng pansamantalang grupo kasama sina Amon at Eto upang makuha nila ang hunting request ng kanilang baryo laban sa mga goblin at skeleton dahil kailangan nila ng kahit isa man lang na D-rank adventurer sa grupo. Nang talakayin nila ang request kay Hugh, nalaman nila na ang misyon ay mula pa sa Adventurers Guild ng Kailadi at dalawang grupo na ang nabigong tapusin ang misyon. Ayon sa D-rank party na nabigo, hindi raw nakikipagtulungan ng mga taga-baryo, bagay na itinanggi ni Niels. Gayunpaman kampante si Hugh na matatapos nila ang misyon dahil nandyan si Niels upang manguna sa misyon at kasama pa nila si Ryo. Banilinan silang mag-ingat ni Hugh sapagkat may misyon pa si Ryo sa Whitnash sa darating na linggo. Mahigit isang araw din ang nilakbay nila papuntang Kailadi at nakipagkita muna sila sa isang opisyal upang magpalipas ng gabi. Kinabukasan, nakarating na sila sa Abaldi at masayang sinalubong si Niels ng mga taga-baryo. Kalaunan ay nakilala din nila Ryo ang alkalde ng baryo na si Bolen. Natutuwa itong makita na malaki na ang pinagbago ni Niels pero hindi nito makalimutan na dati ding pasaway na bata ito. Maya-maya't ikinwento ni Bolen kung bakit nabigo ang mga naunang grupong sumubok lutusin ang problema sa baryo. Napag-alaman nilang nilabag ng D-rank party ang isang ipinagbabawal na lugar sa kagubatan at hindi ito nirespeto. Nauwi pa ito sa pagdanak ng dugo kaya naging masama ang pakikitungo ng mga taga-baryo sa mga adventurer na iyon. Nabanggit ni Niels sa kanyang mga kasama na may kinalaman na sa misyong ito ang mga lihim ng kanilang baryo kaya kailangan muna niyang makipag-usap sa mga nakatatanda upang humingi ng pahintulot kung maaari silang magpatuloy sa kanilang misyon doon. Kinagabihan nakausap nila Ryo ang mga kapatid ni Niels, nalaman nila sa mga ito na simula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ito na ang nag-alaga sa kanila, at base sa pagkilala ni Amon kay Niels ay napaka-responsable nito at inuuna ang kapakanan ng kanyang kasama at pamilya. Bumalik na din si Niels at ibinahagi ang napag-usapan niya sa mga matatanda, sinabi niya na binigyan na sila ng konseho ng pahintulot na magpatuloy sa misyon. Pero ang ibabahagi niyang lihim ng kanilang baryo ay dapat manatili lamang kila Ryo. Sinabi niya na sa silangang kagubatan ay tahanan ito ng banal na guardian beast at ng isang makapangyarihan shrine. Dahil sa narinig ay na-excite si Ryo sapagkat parang isang pangyayari sa isang RPG game na nakurap ang guardian beast at haantong ito sa isang labanan. Gayunpaman sinabi ni Niels na kinabukasan ay magsisimula ang kanilang misyon. Kinaumagahan, dinala sila ni Bolen sa lugar kung saan huling namataan ang mga goblins. Sa hindi kalayuan ay naramdaman ni Ryo ang 10 goblins kaya naman nagpa siya silang gumawa ng plano upang puksain ang mga ito. Gumamit si Ryo ng Icebind upang magyelo ang mga goblin at pagkatapos sila Niels at Amon ang pumuksa sa mga ito. May isa silang pinatakas at sinundan ito upang matunto nila ang pinagkukutaan ng mga goblin at doon tuluyan nilang pinuksa ang mga namataan pa nilang mga goblin. Hindi nagtagal ay lumabas na din ang Goblin General. Natakot sila Niels at Amon dahil halos kapareho nito ang kinalaban ng Crimson Sword, pero nang gumamit muli si Ryo ng Icebind ay tuluyan na itong pinatay ni Niels. Dahil dito masaya ang tatlo dahil first time nilang makapatay ng Goblin General. Matapos nito ay ipinakilala sila ni Bolen sa elder ng baryo na si Ginang Naso, at sinabi nito na siya ang magdadala kila Ryo sa Guardian Beast, bagay na lalo pang ikinasabik ni Ryo. Habang naglalakad ay napansin ni Eto ang anteng-anteng ni Ginang Naso bilang simbolo ng Earth Mother Goddess.
Sinabi ni Ginang Naso na sa kasalukuyang panahon, ang Goddess of Light na lamang ang karaniwang sinasamba at isa ang kanilang baryo sa mga nanatiling tapat sa tradisyon ng pagsamba sa Earth Mother. Nang makarating sila sa tahanan ng Guardian Beast, ipinakilala sila ni Ginang Naso. Ang Guardian Beast ay isang Fenrir at agad nitong napansin ang magaan na presensya ni Rio. Ipinakilala nito ang sarili bilang sinukusin sa ating bida, bagay na ikinagulat ni Bolan at Ginang Naso sapagkat iyon ang unang pagkakataong nagpakilala ito. Sinabi ni Nukusin na hindi nalalayo ang kanyang lahi sa mga diwata, kaya naalala ni Rio ang sinabi sa kanya ni Sera na nagustuhan siya ng Fairy King. Dahil dito, napaisip siya kung mayroon nga ba siyang katangiang nakaakit sa mga diwata. Gayunpaman, ibinahagi ni Nukusin ang tungkol sa kanilang misyon, may 30 skeleton na umaaligid sa shrine, at sa loob nito ay may mas makapangyarihang nilalang na matagal na niyang pinipigilan. Maya-maya si Eto ang tumapos sa mga skeletons doon, at pagkatapos nito ay binuksan na nila ang pinto sa shrine, at sinalubong sila ng napakalaking arch skeleton. Gumamit si Rio ng Ice Creator Hammer upang maging sandata nila Nils at Amon. Ipinagyelo ni Rio ang lupa upang madulas siyang arch skeleton at mahirapan itong gumalaw, habang sina Nils at Amon naman ang humarap sa halimaw. Hindi nagtagal, tuluyan na rin nila itong napatay. Pinangunahan ni Ginang Naso ang pagpasok nila sa shrine, at doon ay nadiskubre nilang may bitak na ang hiyas. Sa pagkakaalam ni Ginang Naso, ito ay nagtataglay noon ng isang liwanag at sentro ng kapangyarihan. At dahil sira-sira na ito, marahil dito nagmula ang mga skeletons at mga goblins sa paligid. Nang tuluyang masilyuhan ni Ginang Naso ang pintuan ng shrine, nagpa siya nang bumalik ang ating mga bida sa loon. Gayunpaman sa kabilang banda, hiniling ni Hyo kay Abel na magsilbi nitong proxy sa darating na festival sa Whitnash. Samantala sa kabisera ng Dabuhi, kasalukuyan nagaganap ang isang pagsasanay, subalit hindi ito nagustuhan ng kanilang tenyente dahil sa kapabayaan nila ng depensa. Gayunpaman sinabi ng kanilang commander na silang mga opisyal ay dadalo sa selebrasyon sa Whitnash. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.